May panibagong listahan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay ng mga issue sa DPWH projects. May sagot din ito sa issue ng Ghost Solar Projects na inuugnay sa kanya. Si MJ Mondihar sa detalye ng balita. Sa isang press conference sa Kamara ay naglabas ng listahan ng mga contractor si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na nakakuha umano ng malalaking proyekto sa gobyerno gamit ang Program Appropriations sa UA sa 2023 at 2024 budget. Ang Program Appropriations ay parang wish list ng gobyerno sa pondo. Nakasulat na ang proyekto pero hindi ito gagalawin hanggat walang extra na pera at may lalabas lamang kung may approval ng presidente. Umabot sa 213 billion pesos ang tinukoy dito ni Leviste sa 20 contractor na kanyang inilabas kabilang ang kumpanyang nauugnay kay dating Congressman Zaldi Co na numero 1 sa listahan. Saad ng kongresista, ang UA projects ay hindi in-itemized ng Kongreso sa General Appropriations Act. Inaaprobahan muna ito ng lump sum at pinipili ng DPWH kung saan proyekto gagamitin ang pondo. Tila may kumita sa mga proyektong ito. At ang tanong ko lang po, with all due respect, ay pwede ba nating ilabas lahat ng impormasyon tungkol sa sino ang proponent ng mga proyektong ito? At pwede bang investigahan kung may mga hindi magandang nangyari at kung may mga kumita sa mga proyektong ito? Ang top UA contractors ani Leviste ay nakakuha umano mahigit 30% ng UA budget na karamihan ay flood control. Diin pa ng kongresista ang executive branch umano at hindi silang sa legislative ang pumipili ng UA projects kung saan karamihan ay substandard at overpriced. Kaya tanong ni Leviste sa administrasyon, sino ang proponents na nakinabang sa UA projects? Kung nais nating investigahan ang tunay na malawakang korupsyon, hindi po ang mga substandard projects sa district engineering offices ang dapat investigahan. Sino ang nag-utos na pondohan ang daan-daang bilyong pisong mga net outside allocable and UA projects? Samantala, nasasangkot ngayon si Leviste sa issue ng umunoy Ghost Solar Project ng Solar para sa Bayan Corporation o SPBC na dati nitong kumpanya. Nagugat ang issue matapos mabigyan ng prangkisa ang kumpanya noong 2019 upang magtayo ng solar-powered microgrid sa mga liblib na lugar. Ayon sa mga kritiko, may mga proyekto ang SPBC na nasa papel lamang o anyay ghost dahil walang aktwal na naipatupad sa ground. Subalit para kay Leviste, diversionary ang issue para ilihis ang usapin sa anomalya sa flood control. Halatang politically motivated ang kampanyang ito para ilihis ang usapan sa tunay na ghost project. Hindi dapat ilihis ang usapan sa mga ghost projects. Dahil ano ang ibig sabihin ng ghost project? Nagbigay ng pera ang gobyerno at hindi tinapos ang pinagkasundoang kontrata. Ako po ay walang nakuhang kahit piso mula sa gobyerno dahil ang mga proyekto ko ay mga private investments. Hawak ni Leviste ang Cabral Files na naglalaman umano ng pangalan ng mga politiko at opisyal na dawit sa anomalya sa flood control. Saad ng mambabatas, maraming kumakausap sa kanya na tumigil na sa pagsasalita sa anomalya sa DPWH projects para matigil na rin ang mga issue laban sa kanya. Katunayan, pati si Senator Loren Legarda na kanyang ina ay pinagsasabihan siya na maghinay-hinay sa issue. Pero nanindigan si Leviste na ginagawa niya lang ang sa tingin niya itama at wala siyang tinatago sa publiko sa kanyang palagiang pagharap sa media. At kung may mga pipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at pagharap sa media at baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News.